let's talk about PAS 20, which is the Accounting for Government Grants. Ano ba si government grants? Basically, ang government grants ay ibinibigay sa mga tao or sa nasasakupan ng isang bansa for them to have assistance and for it to be a guide or an aid doon sa mahirap na sitwasyon ng mga employees or ng mga nasasakupan nila. Again, ang government grant ay ibinibigay bilang aid doon sa mga tao para ma-assistihan sila or to assist them on the needs that they needed. But government grants, again, government grants has conditions. Okay? Hindi po porket nagbigay ng financial aid or nagbigay ng aid for assets ay government grant na. Kailangan po na may condition. Now, meron kasing mga government grants na pinagkakamalan bilang or napagkakamalan yung ibang grants or activities ng government as a government grant. Meron kasi tayong tinatawag na government remedies and government benefits. Okay. Kapag sinabi kasi natin na government benefits, ang kadugtong niya ay policies. Kapag sinabi namang government remedies, ang nakasunod doon ay ruling. Kapag government grants, ito ay condition. Ano-ano yung mga activities na hindi kasama sa accounting for government grants? Number 1 is hyperinflation or things that is uncontrollably or given by the hyperinflation. Bago natin pag-usapan yan, ano ba muna si hyperinflation? Basically, hyperinflation, ito yung pagtaas ng presyo or biglaang pagtaas ng presyo ng mga produkto or even the basic needs without the hold of the government. Ibig sabihin, hindi kayang kontrolin ni government yung pagtaas or pagbaba ng presyo ng mga produkto. So ano ba yung 3 causes of your government grants? I mean your hyperinflation. Number 1 dyan, number 1 cause is that crisis. We have crisis. Ano yung crisis na tinatawag natin? So, halimbawa kagaya nung sa Ukraine at saka sa Russia, nagkaroon sila ng gera. So ano yung tumaas ang presyo na hindi makontrol ng government? Presyo ng gasolina. Now, nung tumaas yung presyo ng gasolina, ano ang sumunod na tumaas? Everything. Everything goes high. So, walang hold doon yung government. Patuloy-tuloy na nagtataas yung presyo. Okay? Number 2, natural disasters. Noong nagkaroon ng lindol sa Japan, naapektuhan ba ang Pilipinas? Nung sobrang malaki yung lindol sa Japan? Yes. Bakit? Kasi yung ibang goods and services natin galing sa Japan. Now, nagkaroon ng natural calamity kay Philippines, which is bumaha, bumagyo. Meron bang epekto yon sa hyperinflation? The answer is yes. Why? Kasi yung demand tumaas, pero yung supply bumaba. So kapag tumaas ang demand at bumaba ang supply, ano ang nangyayari sa prices? Tumataas. Okay? Uncontrollably by the government. Okay? Next, ano pa? Yung health condition. Worldwide health condition. Anong ibig sabihin yan? So, kagaya ng pandemic season. Nung pandemic, nagkaroon ng COVID-19. Almost everything goes up. Tumaas lahat ng presyo. Kontrolado ba ng government? Hindi. Okay? So, tumaas lahat ng presyo, bumaba yung mga supply, tumaas yung demand.
but the cost of living ay bumaba. Okay, next. Ano pa yung maliban dyan na hindi kasali or hindi na-a-applyan ng government grant? Yung mga tax benefits. Kagaya na lang ng exemption ng mga minimum wage earners sa tax. Yung tax holidays. Yung investments or investment credits or tax credits na tinatawag. Hindi siya kasali. Ano lang yung kasali? Yung tax amnesty. Bakit? Kasi si tax amnesty ay may condition. Ano ang condition ni tax amnesty? Na kapag nagbalik loob ka kay government, hindi ka makakatikim ng tax or hindi ka magbabayad ng tax. Next. Government participation in ownership of an entity. Natatandaan nyo yung MRT, LRT, tapos natatandaan nyo din na yung expenses natin doon hindi ganun kalakihan. It is a benefit. Hindi siya grant, kundi isa siyang benefit kasi co-owner si government. Ibig sabihin, mas mababa kaysa sa natural na presyo yung matatanggap natin or madi-discount natin based doon sa ating services. Next. Government grant under agriculture or PAS 41. Ito yung mga libreng patubig, libreng pataba, yung libreng pananim. So yan yung hindi na-apply sa government grants. So government grants is also known as subsidies or subsequents. Okay? Itong mga to, tinutulungan nila basically yung mga tao for them to be able to be an assistance to their employee, to their entity. Okay? Yung conditions natin is you do have to apply or to submit compliance. Okay? Ano-ano yon? So number 1, receipts of cash, land, or any non-cash assets. Have you heard about the Pabahay program? The Pabahay program, narinig niyo na ba yon? Yes. Yes po. Ano ang condition para sa Pabahay program? Huwag ka lang babalik saan? Huwag kang babalik sa... Wait lang. Okay. So yung... Diba yung Pabahay program, ang sabi lang doon, kailangan lang na hindi ka bumalik doon sa lugar kung saan ka nila kinuha. Tapos, kung mapapansin ninyo, merong binabayaran na monthly fee. Bakit siya nagbabayad ng monthly fee? Itong monthly fee na to, hindi siya kabayaran dun sa lupa. Kung hindi, para sa titulo ng lupa. Okay? Yung mga binibigyan ng government ng pera. Okay? Yung pera na financial aids. Binibigay ito para sa kondisyon na makapagbigay sila ng or makapagtayo sila ng negosyo na pagkakakitaan at hindi sila babalik sa pamamalimos sa kalsada. Okay? So those are examples. Next, receipts of financial aids. Okay? So let's have an example. Di ba tandaan nyo nung pandemic, merong pinamigay na 8,000 pesos. Natatandaan nyo ba yon? Yes po. Yes Is po, that ma'am. a financial Yes, aid or ma'am, yung financial benefit? Financial aid or financial government grant or government benefit? Grant or benefit? Grant po. Grant po. It is government grant. Wherein, ang condition ng government is that you have to stay at your home. Bawal kang lumabas. Okay? So, yun yung government grant. So, tatandaan ninyo, yung government grant is meron siyang condition.
Eh paano kung si Mayor nag-birthday, namigay siya ng tigpa 500 pesos? Government grant or government benefit? Government benefit po. Government benefit. Next, financial assistance for those people na bumoto kay governor. Grant. Grant. Benefit or Grant. benefit or grant? Grant. It depends. It depends. Pag galing sa bulsa ni Mayor, ni Governor, hindi yun government grant nor government benefit. Pero kapag galing sa bulsa ng gobyerno, it is government benefit. Kasi binoto mo si Gov, kaya kayo nagkakaroon ng pagkakataon na makatanggap ng certain amount. Okay? So, paano naman kapag yung mga goods and services na ibinibigay sa atin after the calamities? Halimbawa, bumagyo. Nagbigay sila ng food pack. Government grant or government benefit? Benefit. Benefits po. It is government grant. Bakit? The condition is you're supposed to be one of the affected person ng calamity. Pag hindi ka na apektuhan ng calamity, hindi ka bibigyan. Okay? So, yun yung tatandaan ninyo. Next, yung mga loans from the government, meron siyang forgiveness or hindi na siya kasali or kinakalimutan siya. Okay? Or nakakalimutan na siya or dinidisregard na yung utang mo and then afterwards, maaaring bigyan ka pa nila ng another sets of pautang para maibigay or pwedeng maipuhunan. So that is also an example. Okay? So yun lang naman yung dapat ninyong tandaan sa government grant. And tandaan ninyo ha, ang benefit at ang remedies ng government ay iba sa government grant. Under government remedies, nandyan si tax benefits, andyan yung mga pre-technical and marketing and also legal advices, andyan din yung provisions of guarantees. Yung provisions of guarantees, yan yung dinadala nating letter sa hospital kapag tayo ay nagpapa-check up or for confinement tayo. Andyan din yung procurement or pwede mong gamitin yung pagmamay-ari ng gobyerno without any payment. Okay? So yung computation part will be posted as your video lecture. Any questions, clarifications?